Sa isang sulok ng barangay Ibabang Iyam ay aming natagpuan ang isang bahay na saksi sa nagpagdaanan ng mag-inang sinubok ng panahon. Lumubog sa kumunoy ng paghihirap, ngunit pinatibay ang kanilang pananampalataya. Ako po si Asuncion Hulok Habito. Taga Ibabang Iyam, Purok Masagana. Ako po ay, ang edad ko na po ay 17 na po. Noong April 18, nitong April 18 lang. Ilang taon po kayo nung nagsimula po kayong magtrabaho? Noong primero, nagtitinda ako ng tinapat isda. Ay wala din eh, hindi ko naman niniminus yung pagtitinda ng isda at saka ng kapaano. Ay kakamti din ang gana, kumbaga, at sapat lang, kulang pa nga pag minsan pambiling Diyan ginawa ko, ako yung nagpunta ng Manila. Nagtrabaho ako 15 years old. Nag-aalaga ako ng bata. Doon sa kuta. Yun ang unang-una. Lola, paano nyo po napagkakasya po yung kinikita nyo po sa loob ng isang buwan or isang araw? Pag ako may pera, inuuna ko bigas at saka yung panggatong. Tulad nga yung uling, huwag na yung gasot, mahal ngayon yung uling. Yun, ganun. Pinagkakasya ko. Pag kung magkano ang natira, bibili kami ng tumbas. Huwahan ba 1/4 na isda at saka tuyo, yun, ganun. Nakakapagkarne kami pag nagtatrabaho siya, saka ako. Sa murang edad pa nga lang ay namasukan na kaagad si Nanay Asuncion bilang isang katulong. Siya ay nagtrabaho upang may pantugon siya sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit nasan nga ba ang kanyang mga magulang na siyang dapat nagbibigay sa kanya ng kanyang pangangailangan? 7 taon namatay na nanay ko, magkasunod lang yung mag-asawa, yung tatay ko. Ngayon, habang nalaki ako, nakatira naman ako doon sa kapatid ko. Pinag-aral naman nila ako, Hanggang elementary lang ako, pamla grade 1 hanggang grade 6. Sabi ng aking kapatid na lalaki dito sa kota, nung buhay pa sila, ako daw mag-aral ng high school. Ngayon, ayaw naman nung yung asawa ng aking kapatid, yung hipag ko. Ang sabi ko, hindi na po ako mag-aaral. At paano daw? Pag ako nag-aaral, mag-aasawa din daw lang ako, Pero talagang gusto ko mag-aaral noon. Di ngayon, di ako nag-aaral. Diyan, ginawa ko, namasukan na lang ako ng trabaho. Pumunta ako sa Manila. Di ako nag-asawa na laang. Hindi naman ako naangad na akong mag-asawang mayaman kanto. Ay wala rin. Ayos lang. Paano? Yung aking asawa, magsugal din. Namatay siya. Yun, 4 ang naging anak ko. Ako na nagpalaki sa kanila. Hindi hanggang ngayon di ako nag-asawa. Tiniis ko yun. Sa totoo lang. Kaya, mahirap nga ang hindi nakatapos sa pag-aaral. At kung ako nakatapos, wari ko hindi ganito ang kapalaran ko. Sa totoo. Ganon din ang mga anak ko, wala rin. Paano? Sabi ko sa kanila, hanggat ako may lakas at nakagtatrabaho, mag-aral kayo. At wala naman ako panghamana sa inyo, kundi yun. Sa dami ng paghihirap na pinagdaanan ni Nanay Asuncion, ay muli siyang ginimbal ng isang problemang hindi niya malilimutan. Hindi ko nag-aral kumbaga sa grade 4 lamang. Paano? Nag-aral ito, diyan. Saka ito na, di ba, may ganon. May hagdanan, Ako'y overpass po. Ay, pinag-aral ko siya. Sabi ko, hinatid ko siya. 1 linggo lamang. Ay, ang ginagawa naman ng mga tambay ng mga kabataan lalaki ay nandun sa taas at binubuli-buli siya. Ay, ito naman, ay kita mo naman ang galaw, na may diferensya, Kitang-kita naman kahit sinong taong makakakita. Ay Lola, tanong lang po, noon po bang namatay yung asawa ninyo?
Nagbalak pa po ba kayong mag-asawa ulit? Ako hindi na naman nag-asawa. At ang sabi ng mga kapatid ko, ito nga may diferensya nga. Ay baka naman ikaw, Asuncion, ay mag-asawa pa. Ano? Ang sagot ko naman, ay hindi na. At Johanto, oh, hindi nga ako mag-asawa. Tinanggang naman. Taga rito rin, alam mo na. Dumaan to sa aking kusina. Nito lamang. Kumingay. Nahimig ka. Shhh! Ay! Nahimig ka! Magulo! Gumagulo! Sa gitna ng mga problema na kinakaharap ni Nanay Asuncion ay tila mapanakit sa kanyang mundo sapagkat gusto siyang ipapetisyon ng kanyang mga kapitbahay upang mapaalis sa kanilang tinitirahang lugar. Kayo daw po ay pinipetisyon para po mapaalis dito sa lugar na ito. Ang sabi, ay pipitisyonin daw ako. Alam niyo ang sagot ko. Oh, sige, sasamahan ko pa kayo eh. Alam niyo, baka hindi niyo alam. Ha? Ang isang tao pag nagpipetisyon, yung may ginawang mortal na kasalanan. Yung halimbawa, nakapatay ka, yung nangganggang ka. Yun ang pagkaalam ko pa ako. Kahit ako hindi ka ako nakatungtong ng high school at college, alam ko ang proseso. Saan ka nga ba tatakbo kung unti-unti ka nang nilalamon ng iyong mga problema? At sino ang iyong malalapitan kung pinili na ng mundo na ika'y talikuran? Kagaya ni Nanay Asuncion ay may isang taong bukal ang puso at bukal ang loob na handang tumulong sa kanya. Ito ay si Priscilla Belando, ang kanyang pinsan na may ginunto ang puso na bukas ang pinto upang patuloyin ang mag-ina. Si Nanay Asuncion at ang aming grupo ay tutungo sa kota upang kilalanin at mas alamin ang ninang ni Ate Annalyn. Totoo po bang inaanak niyo po si Ate Annalyn? Sinabi po kasi sa amin ni Nanay na madalas daw po silang pumupunta dito. Pag pumupunta po sila dito, ano pong ginagawa niyo po? Kinukumusta namin. Mga saglit lang naman ang kanilang pagkain, pero madalas. Dahil simula nang dumating ako, kasi dati akong OFW, pero pumupunta rin sila dito nung buhay pa yung nanay at kapatid ko. Pero kung nag-forgood na ako, madalas na siyang pumupunta dito. Dumadalaw. Nabanggit din po sa amin ni Lola Sean na tumutulong daw po kayo sa kanila. Kahit daw po paminsan ay wala, ay nagagawa niyo pa rin pong ibigay sa kanila. Bakit niyo po ginagawa yun? Dahil sa kawalan nila, na nakikita ko naman, minsan kasi wala sila. Eh ako naman, kung meron, naaabutan din naman kahit pa. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon ng may kapal na umangat po sa buhay, ano po yung gagawin nyo? Ano po yung mga gagawin nyo? Yung halimbawa, bibigyan ako ng kaunting biyayang pera, yun ang pinansyal natin tao eh, ano po. Dito na lang. Alam mo, ay ang mga anak ko, hindi ako madamot eh. Bibigyan ko, pero ako pinagdadamutan. Lola, bakit niyo po yung gagawin? Ha? Bakit niyo po hatiin sa mga... Paano? Pag halimbawa ako namatay, lahat naman kayo mamamatay, maiwanan ko to, Huwag naman lang pagdadamutan. Pero Lola, sinisi niyo po ba yung Diyos kasi binigay niya sa inyo mga hamon na iyon? Ay, hindi. Hindi. Paano? Susubukan ka ng mahal na Panginoon. Kung hanggang saan ka doon sa sitwasyon mo ngayon, yung parang sinusubukan ka, di ba? Hindi. At ang rason ko, pag minsan nga sa gabi, Diyos ko, kayo naman po ang nagbigay sa amin ng buhay. Kayo din ang nasa inyo lahat ang kailangan ng isang nilalang ninyo. Ay naat po kayo na po ang bahala. Pag minsan, Diyos ko, tayo naman po ako ng pinansya na ay ganito po.
wala na po akong katira. Kaya doon ako nahingi. Sa totoo lang. Ang kahirapan ang pinakamalaking suliranin na kinaharap ni Nanay Asuncion. Ngunit hindi lamang si Nanay Asuncion ang nakakaranas ng kahirapan. Batay sa mga datos na aming nakalap, 2 sa 10 Pilipino ang nakakaranas ng kahirapan. Ang porsyento naman ng kahirapan sa Pilipinas ay umabot na sa 16 at 4% mula sa 18% noong taong 2021. Bagamat may pagbaba, hindi maikakaila na ang kahirapan ay isa pa rin sa malaking hamon na kinakaharap ng ating bansa. Sa pagtingin pa lamang sa mga estadistika at datos na ito, kitang-kita na natin ang mga numero na nagpapakita ng masasalimuot na hamon na kinakaharap ng ating lipunan. Hindi naging hadlang ang mga pagsubok at mga hamon sa buhay na kinaharap ni Nanay Asuncion upang siya ay mawala ng pag-asa at paniniwala sa Panginoong Diyos. Bagkus, ang mga ito ang nagpatibay at nagpatatag sa Kanya. Para kay Nanay Asuncion, ang mga pangyayari sa kanyang buhay ay bahagi lamang ng mga pagsubok na ibinigay sa kanya ng Puong May Kapal. Sa bawat hakbang na tinatahak, sa bawat pagod na kinaharap, hindi nakalimutan ni Nanay Asuncion na magbigay ng matatamis na ngiti, na tila walang hamon ang makakakuha nito sa kanya. Ang buhay ng Malacamonoy ay mahirap pagdaanan. Paglubog dahil sa mga pagsubok at hamon na kanilang naranasan. Maraming unos na ang dumaan, ngunit sa kabila ng mga ito ay nakahanap sila ng isang mapagkakapitan, isang mapagkakatiwalaan, at isang matatag na sandala. At ito ang Puong May Kapal na nagbigay sa kanila ng pag-asa at ng lakas ng loob upang bumangon sa kahit anumang pagsubok na kanilang nararanasan. Nasiglang mga kababayan, ang bawat pagsubok na ating nararanasan ay ating ding malalagpasan. Ako si John Arvin Pasyon at ito ang video dokumentaryo ng buhay ni Nanay Asuncion.